Isang magandang gabi, mga kabarangay. It is Friday. Ipagpaumanin ninyo, pabago-bago kami ng aming schedule. Ito po si Kuya Edge, mga magandang gabi ho. At, oy, Boy B, kumusta na? Okay lang, Kuys. Magandang gabi sa ating mga kabarangay. Sana naging maganda ang inyong linggo. Pagpaumanin ninyo, pabago-bago aming schedule. Dala ng marami rin po tayong mga inaasikaso lamang, no? At, oy! Kapepe is in the house. Magandang gabi, Kapepe. Yan. Rinig mo kami dyan, pare? Rinig ba? Yes. Ayan. Si Kapepe yata, ito tayo rinig. Rinig mo ba kami, Kapepe? Hindi? Okay, wait lang daw. Okay. Magandang gabi, mga barangay. It is Friday at this may be our last na episode na pang Friday, no? Come next week, baka kami. Baka mag-iba uli kami sa time slot, no? Hindi sana kami nang paumanin sa inyo. But since we wanted to have a fixed time slot na araw, hindi namin magawa. Dala ng iba-iba po yung aming schedule. No? At nagpapasalamat kami kahit iba-iba schedule namin. Iba-iba, minsan Sabado, minsan Linggo, ngayon naman Biyernes. Nagpapasalamat kami at patuloy ang inyong pagtangkilik dito po sa aming munting programa. No? Habang wala po yung ibang ating mga kasama, sisimulan ko po muna. Rinig naman ako, Boy B. Yes, Kuys. Okay, simula muna tayo sa mga balitaan na malamang inyong nalampasan. Ating babalikan dito po sa usapang barangayan, sa loob, mga balita sa loob at labas ng barangay. Ito po balitang Lagro Live. Sisimulan po na natin balitang national kung saan pinag-uusapan po, nakuha natin ang balita sa TV5, controversial na confidential funds ng Office of the Vice President na atin pong binubusisi po ng Senate through the initiative po ni Senator Rizal Ontiveros. Nagkaroon tayo ng konti pag-research ano ba yung confidential funds. May mga nakita tayong mga meme at it's logical to say, no? Sabi nga naman ni BP Sara, if it's about the confidential funds, hindi pwede pag-usapan kasi nga, confidential siya. Diba? Kaya paano natin mag-usapan kung confidential? Pero ang tinatanong lang naman ng ating mga butihing senadora, si Senator Rizal Ontiveros, bakit mo kailangan ng confidential funds at para saan yung confidential funds? So, kasi coming from, DepEd ang hawak niya, no? So, parang ang dating sa akin, isa lang sa mga tatalakayan natin, yung parang binuo ito para kung ano man yung mga kailangan, mga universidad daw di umano, ayon sa dati Pangulong Duterte, na lumalabas pa rin sa mga Facebook, sa mga YouTube channels, parang to explain it, parang ang dating ay yung confidential funds, parang ito yung magagamit, parang would try to, kasi nga, for years, parang ang mga universities na engganyo into, mga radical kami, mga rally nga, di ba, no? Which is part of naman of democracy, pero masyadong broad para mapag-usapan. Pero as I understand it, parang yun nata ang isang mga purpose ng confidential funds. So, as I understand it, kung mali man ako, pasensya na. At yun lang naman. Comment ka ba mo ito? Parang may gusto sabihin, pare. Hindi, si Ontiveros, alam mo naman yan, soli niya muna yung 100 million ng PhilHealth. Tinorder na siya ng Commission on Audit nung time niya, hindi niya pa rin sinasabi. Back to you. Back to you agad ni Senator Ontiveros. No? Pero nonetheless, no? Oo. Kung ano man yung mga, na yan, di ba? For the sake of transparency, sana na yan. At isa pa sa mga balita, pare, ito, baka magulat kayo. Narinig mo ba ako dyan, Kapepe? Okay na? Doon sa mga tagahanga ng Hagibis, no? Ito, ngayon lang natin, for the longest time, nabudol tayo, pare. Ang singer pala ng Hagibis, yung naririnig nyo na, sa mga legs, yung mga, lahat ng mga, nila, pare, ang singer pala noon,
ay si Mike Hanupol. Oh, talaga? Oo, umamin na si Mike Hanupol sa interview ni Julius Babaw. Hindi naman ng mga panahon yung kasi na, no? So, siya yung voice behind doon pagka narinig mo. Oh. So, tapos Iba ano lang na lang. niya kasi yun eh. Oh, Kaya siguro pare, ang voice. namili-banili tayo ng Hagimis, ha? Hindi ko alam kung nakaganda o nakapangat yung magkakasabi na, pero yun na nga. Yun ang mga isa sa mga revelations itong 2023. Ang tagal na naman, bakit mo doon mo malalaman? Si Mike Hanupol pala yung nga. 1970s pa tayo eh. Hindi ka nakagulat lang eh. Nakagulat lang talaga. Pero ang ano niya, isipin mo, Pinoy rock siya. From Pinoy rock to kaya siguro itinago nila. Parang voice talent siya para sa Agibis. Oo. Ayan, yun talagang ano. At tapos doon din naman tayo sa usapang barangay. Ito nga, alam natin medyo matagal-tagal din tayo. Kamakailan nagkaroon tayo ng ating caravan. I think that was last week, no, pare? Kapepe, last week yun, no? Last week. Yung caravan sa plaza. Yung bumaba yung mga serbisyo na kailangan natin sa opisina ni Mayor Joy at sila naman ang lumapit sa atin, no? At kung may kailangan kayo, Meralco, yan. Thank you kay Kat Mendoza, White Meat, General. Meron kasi siya yung yung Meralco, yung parang discount para sa mga sa mga indigents. Yan, sa 4-piece. Ayun, so parang yung mga recipients ng 4-piece. Pero kung ang simple na paliwanag doon, kung hindi ka naman recipient ng 4-piece, tapos makapasok ka doon sa minimum nila daw na kilowatt lang na na requirement, parang nasa 1,000 lang, makakapag-apply ka, makakuha ka rin daw ng discount. Malaking tulong na rin yun, ha? Oo naman. Ayun. At this point, salamat mo lang. Hello, Ate LB. Magandang gabi. Salamat sa iyo pagtutok, no? Tapos itong nakarang para lang recap lang, para from last week pwede recap ko no? Yun nga, may mga event pala sa simbahan nung nakaraan, parang in connection with nung birthday ni Mama Mary ng past Friday. At yun, no, speaking of which, mamaya discuss natin yung mga connection ko doon, connection natin doon sa nababanggit ko, no? Sino hinahanap? Where's Talisay? Oh my God, where's Talisay, by the way? Oo nga pala, pare. Thank you, ma'am. Thank you for kami nga rin nag-aantay. Nasama si Talisay. Marami siyang dapat sa birthday. Marami din kami dapat ipaliwanag, no? Nagpapasalamat kami sa mga hindi ko kami nang bubudol, ha? Expose yung picture ni Dalisay. Kasalanan to ni Kapepe. Nga pala boys, meron si Ma'am LV until tomorrow simultaneous clean-up drive along Ascension Avenue. Salamat sa pagpapaalala. O nga, bago natin mabanggit natin, bago matapos ito nga, balitaan natin isang minuto. Thank you, Ate LV. May clean-up drive po, nagagawin po. Simultaneous siya sa buong Lagro. Tama ba ako? Mula taas, no? Hanggang dulo. Yung mga street coordinators na nakasign po dyan po sa paikot ng Plaza, Lagro High School, Lagro Elementary School. Tapos yung mga staff naman at saka mga purok leaders po sa iba naman po. Basta lang na yun, Flores de Mayo, Bisan de Gallo, tapos Ascension Avenue. Tama ba? Ayun, parang ganun yung system na yun. It will start as early as 6 a.m. sa pagkaka-chismis sa akin. Ayan. Tapos, yun po. Magandang gabi sa inyo, Brad. Kumustahan muna tayo. Bati muna. Mababasa niyo ba? Sorry, hindi ko mabasa. Yes. From Lisa Santiago at Vingula, sino po ang guest nyo na kandidato? Ay, salamat sa pagtatanong. Pero sa ngayon, wala pa po kami na Ayun! Ito na! Evening. Pare, marami ka dapat magpaliwanag, pare, ha? Yan, si Dalisay. I-clarify natin, boys, kasi
Kaya Saka ako may yung lista yung kandidato. naka-pronta eh. Maraming nagme-message sa akin kung tatakbo daw ako. Oo, sabi mo maglakad ka na lang, pare. Para po sa kalaman lahat, may disclaimer naman po. Opo, marami pong talagang nagtutulak tumakbo sa akin. Dito sa dulo, sa Centennial. Ayun, oh. Oo. Oo. Hindi, salamat din sa mga concern, no? Ano ho yan? Kumbaga parang clickbait po namin yan. Salamat naman po na ano. Kung babasahin niyo po yung aming headline po niyan, may disclaimer naman po. Pero salamat sa inyo pa rin concern, ha? Para ho sa official po namin i-announce, hindi po tatakbo si Dalisay, ha? Para ho sa naman na lang. Oo. Kaya po isang kuwan na rin po na paalala sa ating premature campaign. So, isa po 'yan sa ipinagbabawal. Oo. Diba? Kasi Tama. ngayon po kasi once na nag-hain na kayo ng or nag-file ng COC o Certificate of Candidacy, sakop na kayo ng mga ipinagbabawal ng COMELEC. Tulad ng ganyan, premature campaigning, paglagay ng poster, pagsuot ng damit na may mukha ng kandidato, bagamat walang sinasabi na iboto nyo to. So, ilan po yan sa mga nagpapawal. Ha? Bawal din yun, yung may mukha lang, wala naman ang alagay na vote. Ano? Oo eh. Kasi na-review ko yung mga pinagbabawal na ito lang, bago lang ito ha. Parang last September, ano lang to eh. August 23 yata ito. Madami silang pagbabago ngayon. Mm-hmm. Pati pala yung mga pamimigay ng ballpen, mga bags or any ano na may pangalan, bawal na rin. Kahit ballpen, Dalisay, bawal na rin. Tapos ang allowed lang nila, yung mga leaflets o flyers na merong 8.5 by 14 inches. No? Yung standard size. Sa posters naman, sa poster naman, 2 feet by 3 feet. Mga posters, tarpaulin, ganun. Pero Pag yun banner naman, 3 feet by 8 feet. I see. Brad, yung mga binabanggit mo, Dalisay, yan mga yan ilalagay sa tamang araw ng kampanya. Tama ba ako? Oo. Yan yung mga allowed. Okay, sige. Oo. May nakalagay ba dyan, pare, kung pwede nating tayo sa social media, maglagay man lang ng konting... Alba, yung nakalagay na poster mo, pare. Salamat ko sa mga concern, ha? Kunwari, ganun, no? Si candidate, ganun. Para lang sa kaalaman, asan ba nagtapos si kandidato? Bawal ba yon, pare? Meron din kasi akong nabasa, bawal din ang paggamit ng social media. Pero Pero pare, din hindi sa naman premature campaign. Ha? Tayo naman nag-initiate, pare, hindi naman sila. Wala naman yung ano. Yun na yung pagka sila mismo ang nag-initiate sa social media. Yan, Kasi halimbawa, naalala ko lang, pare, total, nabanggit mo na rin lang dyan. Halimbawa, sa TV, merong ibinalita, kunwari, si Channel 5 tungkol sa isang kandidato na merong ginawa ng serbisyo, kunwari, dito. Masasabi mo ba nangangampanya na siya? Sa tingin ko kasi, pagka kunyari, ang isang kandidato nasa ang bang matatawag, di ba? Yung mga, sa mga incumbent, di ba? Nasa barangay pa rin naman yung mga ganyan. So may meron talaga mga regular, ordinaryong social services, di ba? Na matatawag. Na talaga namang pwede ring ihayag. Di ba? Katulad ng mga nangyari na caravan. Mga ganyan. Mga regular na social services ng barangay yan na dapat din ipamahagi sa ating mga kabarangay. Kasi yan naman ay talagang mga nagaganap sa kada barangay. Sige. Salamat sa pagbanggit, pare. Meron dito mga ilang nag-comment. Nag-comment tulad ni
Boss Direct Arm, yung tinatawag na indirect campaigning, no? At shoutout muna dun sa mga bumabati sa atin, no? Sina Joby Gardose. Happy birthday, Joby Gardose. Si Claude, tama ba? At si Daniel Fernando, yung artista. No? Malawak yan, pero sa pagkakaunawa ko, since wala naman tayong at libre naman dito. At shoutout na pala muna sa Glads. Kanina pa pala to. Sorry, Ana. Ayan, no? Babalik lang tayo doon sa tingin ko yung binabanggit ni Dalisay, talagang may punto po yan, lalo na doon sa mga kandidato, no? Ito naman ay platform on our part para at least makilala, di ba? Wala naman akong ikinakampanya kasi lahat ng for the sake na yung mga kagawan natin, natatakbo kung sino man po sila, na mapag-uusapan later on. I hope meron sa inyo may listahan kasi official na naman yan, nag-file na naman sila. I think hindi na naman kailan. No? Pero na lang kung mismong mga viewers natin magsabi, kilala niyo ba kung sino yung mga tatakbo niya yun? Di ba? I think it's only valid, no? Na at least man lang parang biodata tulad ng suggestion, tulad doon sa poster mo, parang Dalisay. Parang ganoon ang dating. Di ba? Makilala man lang ano ba educational attainment ni Brad, Isis. No? Ano ba yung may programa man siya, magandang malaman din. Hindi naman sila mismo ang interviewin, eh. Sila lang mag-fill up. Yun lang naman, no? I don't think we will be violating any Yes, linawin ko lang yung masasakaw po nitong paggamit ng social media. Kung ikaw kunyari ako isang kandidato, gagamitin ko yung account ko para mangampanya o yun ang mga pinagbabawal. Thank you, pare. Thank you. Thank you for clearing that up. Yun. Ang galing mo talaga, Dalisay. Sa mga nagtatanong, sa dami-dami ng tinanong, no? Tungkol sa educational attainment, wala man lang nangaas magtanong doon kung tama ba yung edad ni Dalisay doon sa poster, no, pare? Kita-kita naman doon. Talaga, true to form. Kita-kita naman doon. Hindi naman ako PMAer. Una-una, wala namang criminologist sa PMA. PMA. Kasi nakikita ko sa probinsyano, ang galing mo daw. At saka hindi po ako tiga Hilltop, tiga Lagaro. Although nasasakop din natin ang Hilltop. Best actor, di ba? May nabasa pa ako dun best actor Ay hindi po, mukha lang pong aktor. Joke lang. Salamat po, no? Wala naman kami. Para si Lily, tumitira na si Lily, Paki-black. Hindi, ang ibig lang sa... Good evening. Good evening. Ikaw, Pepe, ano masasabi mo? Bago natin palawakin to. Kasalanan mo to, Pepe. Kaya nga sinasabi ko, gawin nyo na lang, ginawa nyo sana yung, tama yung si Brother Kim Yung question mark na lang yung picture, tapos Juan de la Cruz. Pare, may disclaimer na huwag kang mag-alala. Pero at least nakita mo yung mga respondents, pare. Ang daming concern, no? At ang dami na Salamat sa inyo. Natutuwa naman kami. Salamat po. Niyayari ka ni Ate LB, pare. Hindi ko na pinansin yung poster ng Dalisay kasi bula ang propeta. Shoutout ulit Shoutout ulit kay Lily, yung ating focal person ng BGPC. Hi po, good evening. Ayan. Wala nang actually pa. Ayan. Good evening, Mariana. Babalik na tayo sa topic namin ngayong gabi, no? Meron po kaming inilabas, actually sample po yun. Yun po yung nais namin gawing poster. Kung kayo man po ay yung official na naglahad ng inyong kandidatura, no? May it be incumbent or itong first time, second time, third time na tatakbo sa posisyon ng kagawad, for example. Send us sa PM. Ganun lang ho yung pattern na nais namin ninyong makita.
Tapos hingi kami ng picture nyo para next episode makita ng mga we will be featuring some candidates para makilala naman po ng ating mga kabarangay, no? Yung atin pong mga kakandidato. Para maganda naman pong, di ba, mahirap naman yung, yan, yung ganyan, pare. Sample. Pero ayusin po ni yan. Ayusin po ni KPP yan. Maglalabas ulit kami ng ganyan. Para yun na po yung, parang sa mga kakandidato. Tapos, kami na si KPP na mag-fill up, gagawin po niya ng, ng isang official. Para sa next episode, ma-introduce naman namin kayo, kahit man lang dun sa no? Para Yes. Sa pag-ano ba bulong ng bubuit nyo? Ilan ba kandidato, kagawad, pare? Ang sabi Ano ba 29. bulong ng bubuit? Ang sabi 29. Hindi ko lang sure kung totoo. Okay, so ang bulong ko, 29, no? I'm guessing, no? Total, napag-uusapan natin. 29 yung nag-file. Yeah. So, Shoutout pala sa sandali, shoutout lang yung mga tiga-ati-atihan, yung ating mga kaibigan niya sa ati-atihan street, ha? Jerry Torres. Kay Pres Jerry Torres, shoutout sa inyo. Yun. At kay Sir Winter Spade. Hi, sir. Good evening, sir. Yan. Tropang dulo. Salamat. Siyempre, yung ating tropang dulo, hindi mawala yan. Oo. Isa nga pala dun sa mga total na pagkwentuhan natin ito at nagpapasalamat kami sa magandang turnout naman ito ng ating live ngayong gabi. Samantalahin na rin po natin, no? Ang nais po namin ngayong gabi, hopefully makilala man lang natin. Kung may kilala kayo na alam yung tatakbo ngayon, mag-comment lang kayo. For all I know, no? For all I know, yung current, yung mga incumbent na agawad, alam ko tatakbo yan, if I'm not mistaken. Kasi sa sa mga hindi pa medyo 3 terms po kasi ang tama, pag 3 terms every 3 years, no? Tama ba ako? Every 3 years. So ang mga alam ko mga naiwang kagawad po natin ngayon diyan, na alam ko na pwedeng tumakbo, they can officially say it. Kasi alam ko first termer si Kagawad Vladi Torres, kung di ako nagkakamali. First termer, no? Second. Second ba siya? Hindi. First Ang second na na if ever tatakbo siya. Okay. Tapos si Kagawad Enrique Elefante, second termer na yata siya. Kung di ako nagkakamali. Second din yan. Ngayon, pagtatakbo. Second termer din siya. Okay. Si Kagawad Arnold Sobremesana, kung di ako nagkakamali. Tapos, sino pa ba, pare? Langkay. Si Kagawad Langkay. Kagawad Abel. Second termer ba siya ngayon? Going to third? Hindi ko sure eh. Okay. Alam ko, wala pa silang 3 terms, yung mga nabanggit natin. No? Ngayon po, kung meron kayong kilala na mga tatakbo, i-post nyo po rito para mabanggit din natin. No? Ang alam ko, sa dulo, kahit taga-dulo ko, si Roel de la Cruz, tatakbo. Yes. Bilang kabayan. Roel de la Cruz, sino pa ba? Of course, si Benji Ignacio. Alam ko, nag-declare na niyan. May nakita tayo poster minsan, tinanggal na rin. Oo. Alam ko si Ma'am Candy. Si Ma'am Candy, alam ko. Ma'am Candy Tabones. Ma'am Candy Tabones, tatakbo. Oo. Dahil sila rito today parang as a part of the requirements, they all resigned pala, no? Ito pala binabanggit natin. They all resigned recently, no? Nabanggit ko na, Kuya Poying, si Benji ba yan? Benji, si Benji. Tapos sino pa ba? Sabi ni Mangyana, si Sir Oneng Henato. Oneng Henato, okay, yun, okay. Ayun, yes, thank you, pare. Thank you, Kuya Poying. Kay Tita Bones. Sino pa ba? Yung Greater Lagro Basketball Association, pare. Si Rafael Barasini. Master Poying, good evening. Sino yan? Sorry, hindi ko mabasa. Pare, pabasa ka. Sino yung pinost niya, no? Si Manuel Ereno. Okay. Sino pa ba? Sino yan? Pepe, Pagkagawad. Hindi na umabot si Pepe. Ayan. Sino ba yan? Edward Tan. At Gerson Tumbaga. Gerson, Tumbaga. So, okay.
Si Jensen Tumbago, ito ba yung malapit kina Repala? Ay, kakahilera ko yan. Namin. Yun pare, taga-Sensya. Tama. Kina pare na Dominguez. Tama. Katapat. Siyempre, dito si Rachel Marasigan. Kasi nabanggit parang ang hula more or less 29 ano. Parang ganoon yung dating eh. Ito binabanggit lang natin yung mga alam natin nag-file ano. So, nandiyan din Magtalas pala. Ayan. Kagawad Vladi Torres, yan yung mga ano, di ba? Ayan pala yung mga... Sila Kagawad Abel Langkay. Ay, si Lorraine Torres. Si Bert Lorraine. Tatakbo rin pala, Lorraine Lahit. Ayan. Si Lorraine Lahit. Siyempre, andyan pa rin sila Kagawad Enteng, ano? Elepante, no? At si Kagawad Arnold, Sobremisana. Sino pa ba? Nabanggit na yan, Oh. So, ang dami pala, no? Para to fill out just for... Si Sir Benji Ignacio. Pitong kagawad ang kailangan, ano? Sa isang barangay? 7? Alam ko, 7, oh. Meron pang binabagit si Luciana, si Christine Pangilinan. Anak ni Sir Benji. Anak ni kagawad Benji Pangilinan, si Christine. Kapatid niya, no? Alright, oo. Okay, salamat po. Ayan, di ba? Ang dami nating hindi kilala. Natatakbo pala. Ayan, Ernesto de los Santos. Yung mga nababanggit na yung pangalan, kung nakita po ninyo yung ano, maglalabas uli kami ng poster, no? Kung makita nyo yung poster, kahit i-PM nyo lang po, sino man po sa amin ngayong gabi para mailabas, maagawan kayo ng ano. At kami naman po, pang obligasyon namin sa barangay, para lang mapakita ko sino yung mga tatakbo, no? At pati rin si ano daw, si Ma'am Bem Abalos, tatakbo rin po yan. Si Miss Bem, oo. Si Miss Bem. Baby Rosal. Estrella Baby Rosal. Yun, sorry, malakad yung mata ko. So marami yan. So sa ngayon pa lang, sa dami na binabagit, hindi ko alam kung nabot tayo 29. Eh. Just to say, I know. Dami, actually, oh. Sama, siya pala si, ano, yung kwan din natin, si Glenn Boknoy, Magtalas. Oo, si Art Nogueras pala, tatakbo rin. Okay. Sir Art Nogueras. Si Gandang Gabi. Ay, hindi. Ano pala yan? Babatin. Magandang gabi po, Ma'am Merlin. Sino yan? Caparoso. Tama ba? Kaparoso. Caparoso. Okay. So, naipansin nyo, no? Para ano lang, bigyan namin kayo ng glimpse, no? Kung sino yung mga tatakbo. Maganda rin makita nyo lang yung ano eh. Kahit yung summary lang nung ano, nung tao. Para at least meron tayo may idea, no? Sino po yan? Voltaire Lanusa. Walter Lanusa. Magandang gabi, oo. Na-meet ko yan sa barangay last time. Andiyan din si Mike Lumibaw. Tatanguli si Mike? Okay. Sino yan? Yan, nabanggit na. Thank you, Adrian. Nabanggit na. Si Benji. Benji Ignacio po. So, kung yan, no? Yung nakikita po ninyo na poster na pinost namin kanina, ganun din namin ilalabas yung mga parang summary lang ng ating mga kandidato. Hindi ho ito debate, wala pa po kami doon. Parang ano lang ho, naglalagay lang kami ng poster kada live namin para mabasa nyo man lang yung tao, no? Yung ng tao. Ganun, no? Sa dami niyan, pre, baka at least tayo ng 6, no? Kada episode. So, paano yan? Mag-PPM ba sila sa atin? Ganon? Oo, pwede sila mag-PM kasi to be honest po, wala kami yung contact sa inyo ha. Hindi ho namin ano. Pero kung kilala niyo po alin man sa amin, no? Pwede ho kayo humingi ng detalye paano namin kayo para makilala namin ng mga viewers natin, no? Tapos PM sa ating Facebook page. Ayun, isa pa maganda rin 'yon. Pero kung gusto niyo mas mabilisan, diba? Kung kilala niyo si Dalisay, Kapepe, message nila, Brad, ano ba to? Yung sinasabi nila ninyong ano. Ayun. Para sa makilala ng mga kabarangay natin, no? Wala kang boses, Kapepe. Ano yung Kapepe? Sir, si Sir Marie Esperanza. Tatakbo rin po yan. Tatakbo si boss. Yes, si Roel de la Cruz po, nabanggit na rin natin.
tayo. Yes, Ruel de la Cruz. Ayan. Benji Ignacio. Nabanggit na po yan mga yan. So ngayon nabanggit Alright, din yun. so yun lang po. Yung mga, ano ba yung mga katangiang meron dapat ang isang kandidato sa tingin nyo, mga guys? Total nabanggit natin from last time, no? At na-share na rin ng mga viewers natin. Ang hinahanap nila from the last time we talked about this, no? Yung ano lang, tag dito, yung talagang alam natin na kung sila yung tumakbo, alam nila na tumakbo sila para sa welfare ng barangay, no? Hindi lang para pang sarili. I think mas maganda yung open book din yung buhay nila kasi barangay man lang to, kahit pa paano, people would like to know you, di ba? Sa mga nagtatanong pala, si kay Kagawad Rabi is, ano ba si Kagawad Rabi? Third termer. Pero that's another story na po. As I was saying, no, yung tungkol nga po sa sa characteristics ng isang kandidato, hindi lang pang barangay, no. Yun ang hinahabol natin na yun nga, maging transparent siya. No, mas maganda siya mas makilala siya from the sa baba kaysa dumalalaman kung nandiyan na, no. At paano may idea man lang kayo. Yes, banggitin na rin natin yung sandali may pahabol pala, no, si Ma'am LB, si Ma'am Aya Pardo. Tapos yung sa SK natin, habol na rin natin si Ma'am Shannon Manzano and Nicole Tiangco. Nicole Tiangco. Okay. Pero meron pa rin yata SK Kagawad yan, di ba? Pero di ako kabisado. Yung mga magsiservisyo at makikita na lagi sa barangay kahit walang session. Ayan, tama naman. Kailangan yung maalam sa mga kaganapan sa kanyang barangay, di ba? Visible. At saka yung willing to learn, hindi dumarating agad, expert agad. Wala pa namang humble enough to accept na hindi ko alam to. Gusto kong matuto. Kaya ba? Yung mga gano'n. Dapat yung kagawad mo dapat yung meron talaga siyang ini-aim o tina-target na plataforma. Yung tipong ano ba pa natin matatawag pare? Yung tipong alam mo yun, yung may lumapit kunwari sa'yo, humingi ng tulong, no? Hindi mo lulubayan yun hanggat hindi mo malang nabibisuhan ng update. Kung talagang wala talaga. Kung meron, nabisuhan yun. Kasi hindi nang hinahanap ng hindi siya naman nagpapaspoil yung mga kabarangay natin, Pero from experience, di ba? Karaniwan yan, imbis na minsan dumadaan muna sa departamento ng barangay, una, panigurado sa inyo muna lumalapit yan. At sila nag-guide sa inyo, o sige, sabihin mo, pinapunta kita. Tanong mo dito sa tao na to. Di ba? Yung mga maliliit na bagay, napakalaking na yun, para dun sa mga lumalapit sa inyo. Yes, basa mo muna ito. Madaling lapitan, mahirap hagilapin. Huwag yun natin yari kayo na. Teka, pare, basahin mo ito. Sige, pare, basa. Pakibasa mo, brother. Sabi ni Ma'am Jigs Diaz, sana magkaroon ng open forum with the candidates, incumbent, and aspirants. Sa pagkakaalam ko, ayon sa aming bubuit, no? Alam ko mayroong pinaplano ang PPCRB. Hindi ko lang alam kung sakop niya, kung buong from the barangay chairman hanggang kagawad. Pero let's see, no? Alam ko meron ayon sa akin bubuit. Pero hintayin natin maging official yan, no? Total October ba? Tama ba ako pare? October 19 hanggang 28 ang campaign period. Pwede natin gawin yan, mga boys. Pwede natin gawin yan. Pare, mag-imbita na lang kayo ng third party. Gagawa dyan. Pwede naman. Meron naman ng mga willing na third party na mag-ano. Yun din ang sabi mo ng Analisa at Vincula. Oo nga, sana magkaroon din ng open forum para malaman yung programa, plano sa barangay at kung bakit sila tatakbo. Yung Analisa.
Pero alam ko, ang dami naman. Wala naman sigurong pasasabi nating perfectong organisasyon, no? At dyan, isa yan sa mga nais namin i-open ngayong gabi at nais namin hingi ng inyong opinion, no? At may mga sinasabi sila suliranin, no? Pero mabalik muna tayo dito sa ano. Pero kasi ako sinesearch dito, no? Tinatanong yung hanap lang tayo ng isang nag-comment, no? Para masagot naman natin, no? Nadali, hanap lang tayo. Yung mga nagre-request dyan, actually meron na nag-reach out. To be official, may nag-reach out na po sa Balitang Lagro Live. Na to, third party po yan, hindi po sa Balitang Lagro, ha? Pero ang gagamiting platform is Balitang Lagro na Facebook page through Balitang Lagro Live. Nakausap na rin po ng isa sa mga, well, actually to be precise, Boy B. At abangan na lang po natin kung kailan magsiset to, no? We don't want that to coincide with yung yung ating ano ba tawag mo nire? Kung may PPCRB na campaign, na debate. Siguro kung sino mauna sa akin. Ayun. Ano yun, pare? May pinost yata doon. Kaya basta po pwede na siguro, pwede na natin planuhin na mas mas maayos. Pero for now, may nag-post Sir Gerson Tumbago. Yes, good day, Sir Gerson Tumbaga. Taos-pusong pasasalamat for recognizing me as a candidate for this coming 2023 election of Barangay. Bem Abalos, Edward Tan, Ken Magtalas. Okay, sa mga names, Julia aspirants, di ko po mabanggit yung other candidates, pero we are hoping for a fair and equal fight on the upcoming election. Maraming salamat po. Good luck, sir. Good luck po. At thank you rin po for watching. Tulad na binanggit po natin, we're hoping, tulad Sir Gerson, kung meron kang kilala sa amin, mag-send lang kayo para ganoon din po yung magiging, hindi lang ng konting detalye, for all the candidates, para mailabas din natin yung mga nila. Para poster lang, para at least may idea yung mga natin, para yung mga kabarangay natin, di ba? Pagdating natin na live, may labas natin sila. Kaya going back dun sa natin, tulad na nabanggit ko, wala naman akong barangay or any organization for that matter na perfecto. Though most times, if not oftentimes, may mga projects na majority okay, pero may iba pa rin talaga na minority na say, they could have done better, may mga ganyan. Meron tayong i-open ngayon na isang, kunwari, alam ko may mga kanyang committee, kada barangay ever since. Kung halimbawa magbitaw tayo ukol dito, ito na rin naman ating magiging ating tanong ng tambay, question of the night, ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung kayo po itatakbong agawad, usapan muna ng peace and order, Kung lahat to, kung sino sasagot po nito, of course, mga nanonood rin, we'll be giving out, we'll be choosing 3 winners, na pamerienda po ni Ian Sac Manuela at ating pong supporter from Australia, Yes, thank you, Sir Ian. Pamerienda rin po, yan po ang magiging system. Kung halimbawa sa usapang peace and order, ano ba sa tingin nyo ang immediate solution? Yan, para sa inyo. Huwag kalimutan lagay ang hashtag Balitang Lagro or Balitang Lagro Live. Alright. Okay, so i-type ko or pasend. Yes, email, PM ko sa'yo. Okay. Sa usapang peace and order, ano sa tingin mong solusyon? Yan. O ano sa tingin mo karampatang solusyon? Yan. Huwag niyo kalimutan pagsagot, Balitang Lagro or Balitang Lagro Live. Para lang. Kung ikaw man yung mga kandidato tatakbo rito, pwede mong or ikaw man yung nanonood at talagang advocate ka ng peace and order, Doon tayo, Tapos next topic, next week, we'll be discussing another matter. Pero for this one, kung ikaw man, kunwari yung tatakbo, ano sa tingin mong pwede, hindi mo masabi immediate solution, pero magandang solusyon sa peace and order sa kung ano man. Pero ano lang to parang lang kasi honestly so far I'm okay naman doon sa mga nangyayari, though I must admit there are times na we could have done better, pero of course
We want to hear it from you guys para post na po rito. Hoy! Raymond Resoso, doon sa nagtatanong, hindi po siya nakahabol kasi ayaw na tumakbo, naglakad lang po siya. Sino? Si Raymond Resoso. Ay, good game, si Raymond. Oh. Kaya parang lumiwanag. Si ano? Oo nga, ba't wala pa si Sister Ana? Hintay lang natin. Good evening. Ay, Ate Tere, good evening din. Yan. Try mo Good na evening, Ma'am Pres. po ha. Constantino. Oo. Yung mananalo po post namin by Tuesday po. Yan. Basta yun lang, masasabi ko dyan, mga katangian natin para sa isang kandidato, dapat meron kang integridad, Yan. komunikasyon, yung magaling kang makipag-communicate, aktibo sa pakikinig. Dapat yung marunong kang makinig sa nasa paligid mo, sa mga nasasakupan mo. Siyempre dapat may tiwala ka rin sa sarili mo. At yung delegasyon, importante yan. Yung mga kasanayan sa paggawa ng mga desisyon at paglutas ng problema. Dapat number 1 din yan, importante. At syempre, yung dapat maayos, yung paggayak sa sarili. Presentable din naman, mas diba paano? Re-rephrase ko lang yung question ko, pero yung pa rin doon sa ating tanong ng tambay ngayong gabi, no? Sa usapang peace and order, paano mo pagtitibayin to? Kasi pag sinabi sa solusyon, parang may problema eh. Ang pangit pakinggan. Paano mo pagtitibayin to? Yan, siguro mas magandang yon. Sa usapang peace and order, paano mo pagtitibayin ito? Huwag kalimutan nilagay ng hashtag. Boy B, nag-PM ako kayo. Balitang Lagro o Balitang Lagro Live. Sagot lang po, we'll be choosing 3 winners ng pamirienda po ni Boss Baldo at ng ating supporter from Australia po. Yan. At tama naman po si Darisay. Integridad ang pinag-uusapan. Pero di ba, bukod po sa integridad, yung sinasabi nga natin, openness, no? At syempre, kung ikaw nga kako yung tatakbo, no? People would like to know, no? More or less, meron ka na ba akong political background, no? Before that, no? Importante ba Pepe na magkaroon ka ng experience man sa politika o kahit okay lang na neophyte? Para sa akin, may experience eh. Saka yung malasakit. Yung dalawa, napaka-importante. Sa akin, basta kako, basta sa akin, kako, ako kasi kung lang eh, kung ano ba matatawag mo na rin. Yung alam mo kahit pa paano, andyan sila kahit wala pa to, no? Yung palang laging, alam mo na ibig sabihin, ano po tinutumbo ko. Kaya kung official pare, kung ikaw tatakbo kunwari na kagawad, o ano bang official dyan, pare, ano sa tingin mo, paano pagtitibay ng peace and order, pare? Sino? Ikaw muna, Dalisay, pasunod ka, Pepe. Paano ba pagtitibay ng peace and order, pare? Alam mo kasi, ang kapaligiran natin, no? Kahit naman sa mga nagdaang administrasyon, meron pa rin nakakalusot eh. Although masasabi ko na maganda naman ang pamamalakad ng peace and order natin ngayon. Kaya lang, alam mo naman tayo, hindi naman tayo exclusive na subdivision. Open tayo, di ba? Hindi lang naman tayo nakakapasok dito. Although, namomonitor naman natin sa gabi yan, hindi maiwasan pa rin eh, no? May nakakalusot. So, siguro ganun pa rin, Kasi actually, itong regarding sa CCTV, di ba? Ang dami natin, mas dumami yung unit natin sa CCTV. Meron tayo mga foot patrol. Meron din tayong nag-iikot. Kaya lang, di naman ganun karami yung ating BPSO. So sa tingin mo, dapat dagdagan, pare? Ha? Sa tingin mo, dapat dagdagan natin ang BPSO, pare? Oo, sana madagdagan. Pero actually, di ba, nag-hiring sila, di ba? Nagdagdag na sila. Alam ko sa BPSO, di ba, City Hall ang nagbabayad, ang nagpapasweldo. So, plantilla. City Hall, may barangay? Hindi barangay. City Hall ang nagpapasahod dyan. So, kailangan pa magdadagdag ka ng BPSO, magre-request ka pa sa City Hall. Yes. Hindi ba
Kaya hindi rin ganun kadali magdagdag eh. Mag-hire. Okay. Sa bagay. So, isa sa mga ano yan, pwede tayo magdagdag ng additional manpower, no? Sa Pero tingin marami niyo ba, tayong mga LGUs na ano eh, katulad ng mga BPLK. Pagka talagang kailangan ako, nandiyan yung mga yan, yung mga ano ba yung isang kasama ng BPLK? CSG. Nakakulay. Ha? CSG. yung Sentinels. CSG, yan. So, nandiyan sila, nagro-ronda rin yung mga yan. Saka yung ano, Riders, LGR. Lagro Gallant Riders. Milagro Gallant Riders. Meron Yes, pa pala. yan pala yung mga additional natin na nakaantabay sa BPSO. Okay. Kasi as of late, parang hindi ko na may magandang comment si Madam LB. Baka pwede pabasa. Sabi ni Ma'am LV, dapat may sticker ang mga sasakyan ng mga Tagalagro para sa pagkakakilanlan. Mas maganda sana na kung wala ng passing crew galing sa ibang lugar, makikidaan sa Lagro. Kasi kadalasan, sila pa yung siga, nakikidaan lang. Sticker talaga. I see. Sticker kasi dito laha yan, laha. Oo. Lahat ba dapat na mag-issue na sticker? Ano ba yung pala gusto ko ano ba yung koordinasyon ng ating homeowners? Sa mga kalaman po, may laha po tayo, Lagro Homeowners Association, existing pa naman po siya. Ang inaano ko lang ano yung paano ba yung hierarchy? Sorry, alam mo naman barangay talaga ang top, pero pagdating sa stickers, lahat ba dapat na mag-issue? In coordination with barangay, o barangay lang ba? Idadaan lang sa laha? Paano Tama rin kasi na sticker. Parang dapat laha, katulad ng Lamesa Heights, meron sila sarili. Hilltop, may sarili sila. North Fairview. Nangyari siguro kasi nasa loob ng subdivision natin yung barangay. Kaya tinitake over yung barangay. Pero dapat laha sa tingin ko. Actually, Nagkatop lang ho. Naputol sa actually si Kapepe. Pero mabalik na tayo. Ikaw, Boy B, paano mo sa tingin mo pagtitibay at peace and order? Ayun, sorry. Naputol si Kapepe. Yes, Kapepe. Naputol ka eh. Alam mo, Kuis, naputol ka kanina. Naputol ka kanina. Sa akin yung peace and order. Ako, magdadagdag pa ako ng CCTV. Tapos yung street lights natin dyan, yung street lights, yung binabatid mo sa street, yung may ilaw. Yun sa atin, kasi yung mga madidilim na lugar, iniilawan niya. So double purpose. Makikita mo yung street, yung kanto, tapos maliwanag pa sa kanto mismo. Yun sa akin. Shoutout nga pala kay Levi Reynoso. Brother, magandang gabi. Ayan. Boy B, pabasa na lang, Boy B. For peace and order, actually may problem ang kapulisan natin sa Station 16. When it comes to signing ng arresting para sa mga elected officials ng ating barangay. Kasi syempre, karamihan naman ng mga naaresto pagsakop ng barangay natin is taong Tagalagro din. Para siguradong hindi na mamoblema ang elected officials na individual or kagawad is magkaroon ng mandato na lahat ng elected officials pipirma kung sakaling may maaresto na Tagalagro. Yun lang po. Pero alam ko yung mga ganyan kasi may kanya-kanyang komite yan, di ba? Medyo parang red tape kasi. Diba? Parang madadagdagan pa yung process para lang mag-aresto. Ayun ang ko. Pero it's a good idea pa rin. Thank you, Sir Tumbaga. Ito kay Ate LB. Ano sabi ni Ate LB? Yung mga maingay na motor. Pamorningan. Pero, susunod yan. Wala nang second. Ano yan? Wala
second warning, tuluyan na. Huwag na pagbigyan, hindi porket kakilala or tropa. Ayun. Pero alam ko, di ba, nagkaroon sila ng pagbabawal dyan. Kung meron mo siguro maingay, galing din sa loob eh. Actually, marami. Yun, di ba? Ang dami na nating maaaring ano. I think isa rin siya nagpo-post ng problem to. Pero so far, ang nakikita ko dyan, may magandang sticker eh. May tanong ako mga kuys. Di ba yung sa Bristol Street Naglagro Gate, pagka madaling araw, meron ng nakaposting barangay, tapos may mga sa Lagro Taas din ba? Kasi ilang beses na ako dumaan, wala eh. Meron doon. Meron din ba? O baka hindi ko lang natsatsambahan siguro. Meron doon. Hinahati nila sa gitna, yung isa lang side ng kalye doon ang pinadadaan nila. Pagdadaan ka, saan ka. Pero tama ka naman, maganda ka kung may may sticker. No? Masimulan niya ako ng ganun. Para at least may recognizable, hindi mo na kailangan magpakilala. At ako nilarespeto ko yung siyempre ginagabi po tayo. Totoo naman po yan. Ako, experience ko yan. Binubuksan ko na lang helmet, papakilala ako sa Pero kasi hindi, ang napansin ko lang, kunwari, normal lang naman. Sabihin mo straight mo, padadaanin ka na. Pero paano kung kabisado naman ka ako na hindi taga na street mo? Di ba? Kaya maganda pa rin yung meron kapag lang na sa sticker man lang, di ba? Para lang, para lang sa safety rin ng mga kabarangay. Sana maintindihan din ng mga tao yun, no? Lalo na yung minsan, pag dumadaan yung iba ron, akala mo security guard yung nagsisumisihan, sa inyo, nagtatanong sa inyo. Hindi naman lahat kilala ng Tagalago. Hindi naman lahat ng BPS na agad kilala kayo, di ba? Magpakilala kayo na maayos. Nadabugan nyo pa, di ba? Pangit naman yun. Kaya Pepe, si Kapoying yata may binanggit. Okay, sabi ni Master Poying Flores, gawing bakal at solid yung barrier sa ATCO para kung may tatakas, alam na nila na matibay. Deterrent. Tama rin naman, pare. Salamat, Boss Poying, ha? Pero actually, bakal naman yun. Bakal naman yun, di ba? Bakal yun. So, ano naman yun? Siguro inaano lang yun, medyo reinforced. Parang gano'n, pagka talagang hindi basta-basta mayayanig, hindi basta-basta matatanggal. Di ba? Yes. Pagka yung mga doon. Kasi na-experience nyo yan. Naalala mo yun, Boy B, nung tinakang hold upin yung dyan sa Tatlong Hari, yung kaibigan natin. Tapos may escape na kotse sila. Kumarurot dyan sa may dyan sa kanto, nila objector dati, dire-diretso. Hindi naharang ng gate. Dahil sa makabili, hindi naharang ng barrier. Buti na lang ako, mala Avengers yung mga kaibigan natin, hindi sila nadali. Magulat lang, di ba? At alam mo yan, OIP, personal experience, alam mo yan. Pag-iwan ko na lang ganon, may nakatutok sa aking baril sa kanan, tapos may kutsilyo sa kaliwa eh. Paano ka pa makaporma? Ganyan. Kaya talagang sa Tatlong Hari. Kailan pa yan? Ang pa yan eh. Buhay pa si JM niya, no? Si paring JM. Baka early 2000 ka. Early 2000 pa. Early 2000, no? Early 2000. Mga 2008 siguro, 2006. No. Ganon. Parang ganon. Anyway, nabanggit lang naman natin. Pero yun lang, at least kako, if it's any consolation, nangyari dito sa akin yan. Gusto natin yan. Nangyari din sa akin yan dito naman sa may Mercury. Nung tinutukan ako, kasi bumili ako. Tapos kinuha yung wallet ko pero binalik. Bakit daw, pare? Nakita ko yung pera nandoon dun eh. Yung picture ko nawala. Yakan ko. Pare, baka sinusulit. Ano ba yung ating tanong ng question for tonight? Ayun nga, pare, sa usapang peace and order, paano mo pagtitibayin ito? Yan. Yeah,
Sumagot So, naman ha. tuloy-tuloy lang po yung sagot nyo. Lagyan So, lang ano pa hashtag. yung papayin natin dito? Live, para mag-qualify kayo dun sa pamerienda po ni Boss Baldo po. At saka ng ating pong dito, supporter, no? From Australia. Salamat po. Ayaw siya pakilala po. Yan. At speaking of which, no, isi-segue ko lang pala, through Yana, meron palang dyan, pabingo. Sorry, nakalimutan ko yung details, pero alam ko, October 21 ang pabingo dyan sa May Plaza. Para in cooperation with PAGCOR. Ayan. Speaking of Yana, napakasipag sumagot naman talaga ng tao to. Ay, pahabol ko lang, meron pala tayong clean and drive bukas. No? Sige lang po. Yan po galing sa kuwan ng DILG, no, para sa mga, actually hindi lang tong buong District 5 yata, no, na barangay. So magkakaroon po tayo ng clean up drive. Bukas Okay. yan. Basahin ko lang yung kay Yana. Ayaw niya lang basta sticker, gusto niya ma-check din yung ID ng driver at saka yung address, no? Oo. Kasi na may kakakita na ito. Siyempre kung halimbawa yung driver, hindi naman talaga taga-Lagro, kunwari pinag-drive niya lang amo niya, parang ganun yung dating. Anyway, Away ko yan, mapiperwisyo lang yung natin. Standard natin. Mas okay na kung very minimal yung contact ba ng natin. pero sticker would do. Pero hindi lang basta sticker. May suggestion nga na parang QR code, di ba? Parang ganun. Parang high-tech yung dating. Pagkain mo, alam agad saan yung address ng bahay, di ba? May recording. Yun ang maganda, pre. Talagang document. Pakibasa yung kay Teresa Constantino. Ayun, sa mga basa. Ma'am Teresa, ang ginagawa po yan na ating barangay na Barubing Kusina. Sa mga naka-June sa barangay ng gabi, kung pwede lang po ang mag-roving, lalo na po madaling araw kung saan ay ano yan? Kahimbingan. Kahimbingan ang lahat. Mahirap na. Masalis yan. Meron Yes, naglalakad, may Rubing Patrol. May Rubing na bipeso. Okay. Tama yung sinasabi ni Raymond Risoso, no? I-push natin yung RFID system. Ano ba yan? Sige, pakikwento ka yan pa Actually, rin. dati talaga pa yan Hindi lang na-approve nung nakaraan yung RFID system na yan. Matagal nang ipina-push yan dati ni ang ating punong barangay. Kaya lang hindi na-approve. Pero siguro ngayon magbabago yan. Lahat naman yung nakalatag na Paano nga yung niyan? Paano sistema ng RFID? Paano yung sistema ng RFID? Halimbawa ako ng RFID, paano gagawin yan? Parang sticker din yan, di ba? Yung parang NLEX din. Pagka pag nasunod yung sticker na yun, aangat yung barrier. or kaya i-insert mo yung card mo or something ganun. Iaangat lang yun sa mga residente. Pagka yung hindi yung mga residente, pagka wala kang RFID. Okay. Klaro. Okay. Parang medyo malaking budget ang kakailanganin dyan. Oo, kasi hindi lang yan. Dalawang lang naman yan, dalawang entrance lang naman yan. Sa Bristol tsaka sa taas. Tanggalin ang helmet pagpasok ng loob ng Lagro, pwede kaya implement yun? Maganda rin Alam mo dati ng panahon ng dating administrasyon binagbawal yung naka-helmet sa loob Excuse. Meron ako dyan. Merong resolution yan na pag nasa loob ka ng Lagro, kahit huwag ka mag-helmet. Hindi ko lang kabisado yung exact details, pero meron resolution yan. Ayun, meron naman pala Check natin sa susunod. Sige, verify natin yan. Oo, para may pagkakakilanlan din. Kasi karaniwan ng mga ilang insidente rito, riding in tandem, di ba?
Tama naman yung sinasabi ni Ma'am Annalisa Advincula na magkaroon ng pagkakaisa yung mga residente. Kumbaga, may mga BPO sa tayo, pero dapat bilang residente, meron din tayong sariling, ano, di ba? Kumbaga, kusa, magbantay din tayo, maging cooperate. Yung mga kapitbahay natin. Operasyon ang kailangan natin. Actually, nangyayari yan eh. Nangyayari yan sa atin doon sa yung mga kapitbahay natin talaga binabantayan din yung mga ibang kapitbahay kung may mga pumapasok, kung meron Ayun. Hindi hinalang bigla-biglang nagmamanman sa tapat ng bahay nyo. Meron ganyan sa amin, yung mga kapitbahay ko napakabait. Actually, May mga kalye dito na active, di ba? Parang katulong ati-atihan, ganyan, mga meron silang sarili talagang asosasyon. Grupo, parang homeowners association naman. Yan. Sa Nigeria, may nag-roofing, tapos meron pa kaming street lights kada dalawang bahay. Yes. So, Opo. At so maganda kung lahat sana sa atin may gano'n, para mas, may pagkakaisa talaga. Ayun. Salamat sa inyong mga insights, mga tol, no? At bago natin tuloy tapusin ito, paalala lang po, no? Alam ko may mga concerned citizens, kabarangay natin nagpo-post. Kung meron kayo na hinala po, kumakatok sa inyong pinto, no? Nagpapakilala, mag-survey, no? Papaliwanag na namin, pwede silang hingaan ng ID, no? Kung taga-saan sila, no? Doon sa mga nanonood, meron nung mga taga PSA or Philippine Statistics Authority na rumoronda ho at sa pagkakaalam ko, ang part nito, nagpaalam sila sa barangay noon, ang purpose ng lang pagsa-survey po nila, teka lang hanapin lang ho natin yung copy na sulat kasi wala tayong confirmation kung pwedeng i-share ito. Madali lang ho Merong message si Ate LB, pakibasa daw yung last message niya. Makita mo ba yun, Sir Kimer? May binabasa mo ba? Okay, from Ma'am LV Ampil. Sige, si Quiz, Pepe na lang. Ikaw na. Okay na. Sige. Dapat sinisita rin yung mga naglalakad papasok ng Lagro, lalo na kung alanganing oras, dapat magpakita ng ID. Kung tiga-Lagro sila or kung hindi at walang maipakitang ID, pwedeng questionin. Baka mga akyat bahay yan. Yes, meron naman Pagka mga alanganing oras kasi talagang mga naglalakad, sila na nila yan, ini-check na yung ID. Kasi one time galing ako ng binaba ako ng friend ko diyan sa Bristol, so naglakad ako. Hindi ako nakilala, talagang chinek ako pero nung nakilala ako, pinaano na ako. So ibig sabihin talaga nagche-check sila. From BGPO, BGLPO, officer. Pakibasa na nga, brother, di ko makita. Ang kalsadahan po ng ating subdivision ay mini-maintain ng ating gobyerno at may turing po itong public roads. Okay. So yun, no? So yun yung parang lang. So kailangan magkaroon ng kompromiso. Baka pwede mag-meet halfway, no? Kung titimbangin natin yun, kung kinukonsino ng public road yung ating daanan, parang alternative, no? So para naisip doon natin yung dating gate, di ba? Naalala yung gate na tinanggal? Di ba? Gate tayo dati, di ba? Kinabi, tapos sinanggal. Yes. Kasi kung if we're going to go that route, no? As governed by law, public roads yung ating kalye, ang dapat i-secure pala natin yung mga blocks natin. Tama ba ako? Kung gano'n ang magiging system, to be able to maintain peace and order, I think yun yung mga may secure muna natin yung yung mga pwedeng daanan. Sabihin, hindi naman kasi, since hindi naman private tong ating subdivision, kailangan din natin ng tayo mismo, sarili nating pagmamatsyag. Yan parang tulong na rin sa ating DPSO, no? Na nagkakaroon din naman ng pagbabantay sa atin. Kaya lang hindi rin naman nila kaya yan. Kaya tayo mismo sa sarili nating paligid, maging mapagmatsyag din tayo.
Oo. Hindi, given Huwag tayong maging huwag nating iasa na, hindi, may BPSO naman, bahala sila dyan. Pagka nawalan tayo, i-bash natin. Hindi pwedeng ganun eh. tama Dapat, naman. kaya na yung bahay mo. Pero kasi tandaan natin pa rin, saan sila muna nagdadaan? Di ba? Kung meron man na mangyayari sa atin, saan muna sila dadaan? Sa BPS pa rin eh. Sa binabantayan nila. Kaya para matulungan natin sila, ang pinakamainam, mag-enforce tayo ng mga, siguro mga memorandum, isa na nga, sticker. Para kahit pa paano, hindi na rin mahirapan yung BPSO natin to think na maganda suggestion yung RFID, pero talagang yan. It's high-tech yan, that's up for debate. Pero may punto rin yung teka lang, bago nyo muna magplanuhan yan, paalala ko na sa inyo, consider the public road yan. So, isa sa mga magiging challenges yan. So, sa mga nagbabalak po tumakbo, isa yan sa mga hamon po na nais namin marinig sa inyo, paano nyo susolusyonan yan, ha? At bago nga tulad niya to, ay isisegue ko lang tol. Meron kasi nag-comment this week at alam ko nag-live din ako ukol dito. Yung umiikot doon ng taga-PSA or Philippine Statistics Authority, nagko-conduct po sila ng census on agriculture and fisheries in September 2023. Oh, teka. Baka magtanong kayo, agriculture and fisheries is subdivision to. O, talaga ito lang po. Ang aim ko, survey na ito, pambinaw nila yung mga characteristics of agriculture and fishery sectors in the country. Hindi naman po ibig sabihin pag agriculture and fishery, siguro naman po nakita niyo yung sustainability, yung self-sustainability na program po ni Mayor Joy Belmonte na sa Villa Viena ho yan, na sumali po ang ating barangay po dyan. Though, pinalalabas silang contest, pero mas maganda in the long term, in the long run, magandang masustain po yung programa na yan. Bakit? Kasi isipin nyo ho, yung mga simpleng pechay, mga gulay, na nabibili sa ating palengke, kinalaunan, pwede natin bilhin sa barangay ng mas mura. Diba? At sariwa. At sariwa. Kasi ho, doon natin tinanim. So, given the fact na ganun, meron silang inaanod ukol dito sa nais sila mag-provide data tungkol sa agriculture. May aquaculture din po tayo. Baka nagtataka kayo. Tama ba ako, Dalisay? May aquaculture tayo? Yes, yes. Ayun. And fishery services available in the barangay. Ang fishery facilities ang wala, ang tingin ko wala tayo. Agriculture meron. Kasi sa Centennial Park meron din tayo dyan. Yan. So, kung magtatanong po kayo dyan, baka kung may basta hingyan nyo ng ID. Hindi ho lahat nagpapakala taga-PSA. Mainam na rin po magtanong kayo ng ID. At makipag-ugnayan po sa Purok Leader. Yes, Kapepe. Di alam ko may kasamang BPSO, yung mga taga-PSA. Okay. Teka, may kasamang BPSO. May kasamang BPSO, inaasa sa BPSO. Bali, ang ginagawa nila, maglalag muna sila sa BPSO bago pumuntang field. Pero inaasi sila ng BPSO habang nag-field sila. Actually, kung susuriin niyo yung kumakalat na letter from PSA, ako pa yung nag-receive yan eh. No, at tapos yan, iniakyat ko sa taas yan at na-aprobahan naman. Kaya nagkaroon ng ganyan. Okay. Para doon sa ating comment of the week tungkol nga dito sa PSA. Pero thank you rin ha. Maganda rin may ganito, active yung ating barangay na at least nagiging sila. Uy, teka, totoo ba ito? Pa-check it na sa barangay. Baka mamaya hindi naman talaga totoo to. So at least yung mga yung mga nagbobogus, nagpapakilala kunwari na PSA sila. Alam na nila ngayon paano nila sisitahin. Ha? Yes, tama rin naman yan. Maging aware din po tayo sa ating mga kapaligiran. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Salamat po. Mga barangay, maraming salamat sa gabing ito. Talaga, first time namin uli na lumampas sa oras, isang oras ha. At bago kayo magtapos, baka may ako na gusto ko yung ipaalala. Dalisay muna. Ay, yun lang po. Darating na po ang eleksyon at sana maging mapanuri tayo sa ating mga kandidato. At unang-una, importante ang yung may experience, no? Para maipagpatuloy yung mga proyekto at magkaroon din mga mas magaganda pang plataforma. May pagpatuloy pa rin yung mga plataforma na nagaganap na yun. Mga infrastructure, ganyan. At pinabati ko rin yung infra team ko, ha? Yun? Oo nga, yun. Salamat. Yes. Bright, at saka Levi, at saka Eric. Bago ko ibato kay Kapepe, meron pa pala tayo gusto linawin, no?
sa mga kabarangay natin na minsan na re-reject yung post, no? Boy B, mas maganda ikaw na magpaliwanag. Kung ma-reject man ang post, baka kakubigyan ng kulay. Boys, tawag dito ano yun, ano na siya, naka-preset na yon sa settings. Nung sinet ko yon, may mga nilagay na ako mga filters na mag-auto-decline sa mga post, which is common sa mga Facebook groups, at least dun sa mga Facebook groups na organized, kasi ayun naman talaga ang ginagawa. The more you use the features of Facebook, mas mas masaya sila doon sa group mo. So, clarify ko lang pare, yung sinetup mo na settings for the Facebook page ng Balitang Lagro, ano yung karaniwang na auto-decline? Kasi alam ko naging issue rin ng hindi lang naman yung yung ating barangay pero napaliwanagan, though hindi maganda yung nalulungkot tayo umalis siya. Kasi alam ko si Daffodil, isa rin Dara, na ganito na rin, nakakausap ko na rin at may ganito na feature, naintindihan naman nila. Kasi auto-decline eh. Yung pala, dapat 10 characters. Hindi ko na maalala lahat pero sa naalala ko, yung mga sinet ko doon, na yun nga, kasama na yun yung kailangan merong description. Tapos kung hindi ako nagkakamali, meron din yung auto-decline sa membership pagka below 1 year yung Facebook account. Kung hindi ako nagkakamali kasi maraming features, hindi ko na maalala lahat. Okay, klaro. Thank you, pare. So yung mga ganyan, auto-decline pala talaga yan. Ad. Kapepe. Kaya payo po sa mga kamiyembro natin sa Balitang Lagro, pagka meron po kayong mga concern, mas maigi po na wag muna kayong mag-post at magrarant. Mas maganda po na kausapin nyo isa sa amin para may paliwanag po ng maayos. Oo. No, para lang may clarification. Kasi wag niyo kaming itulad sa inyo. Hindi kami namumulitika, ha? We want this Facebook page to be fun, at the same time informative, no? We want to make this impartial, just as we can. No? At the end of the day, we're actually serving you, mga kabarangay, to tell you the truth, no? Kaya constructive criticism lang po. Kung nagpapaliwanag ba kami ng ganito, gusto na namin paalala sa inyo, huwag nyo agad mag-comment na wala akong ganun. Easy lang kayo. Hindi tayo ganun. So, mga magpo-post. Yes, Pepe, yes po. Yes, so isa pa yung sa anonymous posting. Bali sa Balitang Lagro sa atin, dinanggalan natin yung anonymous posting. Para sa transparency tsaka sa fairness. Ayun, tama rin yun. Sa lahat Yes po, wala nang anonymous. For transparency. Para at least nakilala mo maganda yung maghahayag ka ng naka yung pangalan mo, yung kilala ka. Hindi kayo nagtatago sa isang anonymous member. Para rin lang malinaw, walang inaapi. Walang inaapi sa loob ng group. Walang tina-target, walang inaapi, walang para malinaw. Walang tina-target. I would like to say may peace lang doon sa hindi lang sa issue this coming election lang, para local elections. Ang daming nag-aaway-away ngayon sa barangay natin, yung iba magkakapit bahay pa. Do not waste your relationship, do not scrap your relationship over politics. Politika lang yan. At the end of the day, kayo ng mga kapitbahay nyo, ng kabarangay natin, magkikita kayo o magkikita tayo. So, huwag nyo sayangin para sa politika kasi pagtapos ng eleksyon, kung sino yung manalo, tapos yung manalo, susubok naman uli. Diba? Kasi laging merong bida, may kontrabida, may naaapi, merong solusyon doon sa naaapi. Pero after ng election na yan, lahat yon mawawala yon. Pero yung relationship ng bawat isa, ayun ang sigurado, pag nawala, hindi na babalik. Ayun lang. Salamat. At yes po, paalala namin pag nag-post uli kami doon sa mga aspirants, no? For the page, no? Ay, teka, may pahabol si ating BGL. Boy B, ko na magbasa, wala ako salamin.
Para sa katanungan po tungkol sa ating barangay ay maaari at inaanyayahan po namin kayong sumadya sa ating barangay para masagot po ang lahat ng inyong katanungan sa tamang venue at malinaw. Yun. Yes, oo. Kung may mga napupuna kayo, di pwede niyo pong idalhin sa barangay at sa tamang forum. Ayan. Para maganda. At saka si Ate Tere, about dun sa PSA, ano? Ang labo, sorry. Yes, Boy B. Sorry po. About din po sa PSA na nag-iikot, sinasamahan din po ito ng mga ilang street coordinator kung saan naaatasan na sasamahan. Taga PSA, magandang gabi po at ingatan po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Yun, salamat. Alright, thank you, Ate Tess. Ayan po. Oh, yun pa, may sumunod. Parang ayaw yung tapusin Pare. Mahirap maging admin ng page kaya dapat maintindihan ng mga members yan. Ayan, Salamat. Oh, hey! Idol! Idol Palasgon. Ito yung si Adrian Palasgon ng happy birthday. Ay, happy birthday! Happy birthday, Adrian. Happy birthday, pare. Happy birthday. Yan. Happy birthday. May gusto kong habulin, pare. Sino nga habulin ko? Hindi, tapos na si Dalisay. Kapepe, ikaw. Meron ka bang Shoutout lang sa mga tropa sa dulo. Happy birthday. Uchi, Happy birthday. Yun. Kaya lahat. Shout out din sa tropang Bida Sari, Bida Candelaria, Ati-Atihan at sa tropang Dulo. Alam niyo na kung sino kayo. Ayan. Sir Adrian, happy birthday. Boy B, baka may pahabol ka, pare. Wala na siguro. Basta mga kabarangay, peace lang lahat at masaya. At the end of the day, tayo lahat magkakabarangay. At yung balitang lahat po, as much as we can, hindi po talaga kami non-partisan po talaga kami. Ayan po ang usapan mula nung umpisa hanggang ngayon po, non-partisan pa rin po kami. Salamat, pare. At doon sa nag-aanap kay Teacher Ana, pasensya na po, hindi kami nabisuhan at wala rin siya, pero malalaman din natin yan. Ayun, thank you, Balitang Lagro, live sa isang, Sa isang produktibong talakayan. Salamat, Ate LB. Salamat din, Tulad natin, Yes po, bago salamat sa mga viewers. Kung may mga concerns man kayo, boss, bukas ang pinto at bintana ng barangay para tulungan kayo, mula alas 7. Ay, 7:30 ba, Dalisay? 7:30, di ba? Ang alin? Ang ating, ang opisina, hanggang 5:30? O 8 to 5:30? 8 to 5:30. 8 to 5:30. Ayan po, Yeah. Ayan, At abangan po nyo next week. Malamang baka hindi Friday, most probably baka Wednesday po uli kami maulit, Pero dun po sa aspirants, inaanyayahan namin, mag-message lang po kasi kilala nyo sa amin. Yung nakikita nyo pong poster, ngayong gabi, ganun po yung lalabas. Pangalan nyo, edad, ano yung mga programa, ganun lang, sa eskwelahan nyo, at para na ngayon, ma-post naman namin yung mga mga file data nyo rito sa ating sa aming pong live telecast po. At nasa inyo rin po kung gusto rin yung ganun na rin yung picture, ha? Okay lang ba? Kulang na lang. Squall, good evening. Squall, good evening, pare. Ayan. Kaya po mula rito sa Lagro, Lagro Subdivision, ito po si, on behalf of Dalisay, Kapepe, at naka-remote po si Boy B, ito po si Kuis Edge para sa Balitang Lagro Live. Maraming salamat po. Teka, humabol pa si Ana. Sa mga gusto ganyan? Mag-zumba? Zumba, bukas ng umaga, meron po sa Covered Court Plaza, Cabaro Inc. Joiners fee is 50 pesos. Wear pink. Ayan, okay. Okay. Salamat po, salamat. Yan, salamat po. Thank you po. Ayan. Hoy, pare, ano yan? Ba't may love you yan? Love you, Winter Spade. Si Kadomeng yan. Kadomeng. Okay, pare. Inaano ko lang. Iniiwas lang kita sa gulo. Pare, baka ano. Thank you, Teresa. Thank Salamat you, po. Mariana. Good night sa inyo. Good night. See you.
See you next week. Tuloy-tuloy na to next week. Most probably, baka Balik Wednesday lang, po bro. kami. Signing out. Signing out. Thank you.